Tinignan ni Raven ang kanyang phone nang makita ang notification mula sa bahay niya na may tao roon. Kanina pa iyon at ngayon niya lang napansin. Dahil madalas siyang wala sa bahay, ay pinalagyan niya talaga ng mga kamera ang loob at labas ng bahay niya para mamonitor iyon, lalo na ang kanyang alagang pusa na si Peach. Naalala niya ang utos niya kay Hestia tungkol sa pagkuha ng cleaning lady na maglilinis ulit ng bahay niya. Ngunit ay hindi iyon ang nakikita niya sa kamera na nakalagay sa bahay niya. Dahil ang nakikita niya ngayon ay si Hestia na siyang naglalampaso ng sahig. Hindi gamit ang mop kundi ang isang basahan. Anong ginagawa ng babaeng ito, aniya at sinubukan na tawagan ito. Ngunit walang sumasagot. Marahil ay hindi nito naririnig ang tawag niya, kaya naman ay ibinaba niya ang tawag at tinignan ang mga kamera sa loob ng bahay niya upang hanapin si Hestia. Pwede kasi niyang tawagan ang kamera na nasa bahay niya at agad siyang maririnig nito. Nakita niya ito na nasa living room, ngunit ay natutulog na parabang pagod na maglinis. Katabi pa nga nito si Peach, kaya napakunot ang noo niya lalo pa at napakailap ng pusa niya pagdating sa ibang tao. Napangiti siya at ibinaba na lamang ang telepono. Kakausapin niya na lang ito mamaya pag-uwi niya. Wala na si Hestia nang makarating siya sa bahay niya, marahil ay umalis na ito kanina pa. Dapat kasi ay bukas pa siya uuwi, ngunit hindi siya komportable sa hotel na pinuntahan nila ni Glenn lalo pa at puro babae ang mga kasama nito, kaya naisipan na niyang umuwi ngayon. Tinignan niya ang paligid ng bahay niya. Sinuri ang mga parte na madalas na hindi nalilinisan ng inuupahan niyang maglilinis. At aaminin niyang nabilib siya dahil lahat ng sulok ng bahay ay malinis. Pati ang mga ilalim ng carpet ay nalinis nito. Pati ultimo si Peach na pusa niya ay bagong ligo. Dinampot niya si Peach at umakyat siya sa itaas at natagpuan na maayos na ang kanyang kwarto. Wala na ang mga nagkalat na damit sa sahig na ikinalat ni Glenn. Ngunit pumukaw sa pansin niya ang color pink na kapiraso ng damit sa ibabaw ng sofa. Tinignan niya iyon at inihagis ng mapagtanto kung ano yun. Tangina! Kanino ito, anya pa, nang maalala ang peres ng underwear na hinagis ni Glenn mula sa bag nito na maaring pagmamay-ari ng isa sa mga babae nito. Gago talagang lalaki iyon. Bayad po, Manong. Salamat po, anya pagkatapos ay inabot ang bayad sa taxi na sinakyan niya. Nang mapansin na parang nagkakagulo ang mga tao sa paligid. Agad siyang nagtaka kung anong mayroon at nagkakandara pa ang mga tao. Naisip niya na baka may away kalye na naman na nagaganap dito sa lugar malapit sa inuupahan niya. Naglakad siya papunta sana sa eskinita papunta sa apartment building kung saan siya nakatira, ngunit sirado iyon at may mga nakaharang na pulis. Sir, hindi po ba pwedeng pumasok? Diyan kasi ako nakatira anya pa sa isang pulis. Umiling ito, hindi pa pwede, miss. Hanggat hindi naapula ang sunog ay hindi kami pwedeng magpapasok kahit residente. Dahil sa sinabi nito ay biglang kumabog ang dibdib niya, napasapo siya sa kanyang bibig at napatingin sa lugar kung saan may malaking usok. Napailing siya na mapagtanto na ang mismong apartment na inuupahan niya ang nasusunog. Hindi. Hindi maari, anya at nagpumilit na pumasok sa eskinita, ngunit kagaya nga ng inaasahan ay pinigilan siya ng mga pulis. Kanya-kanya ang mga naroon na iligtas ang kaya pa nilang iligtas na mga gamit. Maswerte pa nga sila at may nailigtas. Samantalang siya ay bukod sa mga dala niya at suot niya ngayon, ay wala siyang nailigtas lalo pa at nasa apartment lahat ng gamit niya. Napasapo na lamang siya sa kanyang mukha at napaupo sa tabi. Hindi niya mapigilan na umiyak dahil hindi niya alam ang kanyang gagawin. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Yung ibang pera niya ay naroon sa apartment. Pera yun sana na ipapadala niya sa pamilya niya. Hestia, rinig niyang boses ni Danica, kaya napaangat ang tingin niya rito. Kumaripas si Danica papalapit sa kanya, halata sa mukha nito ang pag-aalala. Danica. Yung apartment daw nasusunog, anya. Tumango si Danica. I'm trying to call you pero hindi ka sumasagot. Sa silid na katabi natin nagmula yung sunog. May sumabog, then the next thing pinalabas na kami lahat. Tapos nakita namin inaapoy na nga yung buong silid. Ayon, nagpanik kaming lahat at mabilis na lumabas.
Muling napasapo si Hestia sa kanyang mukha, hindi alam kung paano na. Hindi niya rin agad nabasa ang mga mensahe nito dahil nalobat siya. Yung mga gamit ko, wala na mga gamit ko. I know, wala rin akong nadala, binitbit ko na lang yung bag ko na pangpasok at naiwan na yung iba. Baka nga kay jowa muna ako magstay. Pero ikaw, saan ka titira ngayon? Teka, gusto mo pakiusapan ko si... Yumiling si Hestia, I'm fine. Kaya ko ang sarili ko. May mapupuntahan naman ako eh. Ayos lang ako. Halos maubos na ang luha niya kakaiyak. Hindi niya alam ang kanyang gagawin. Gabi na ngunit hindi pa rin niya alam kung saan siya tutuloy ngayong gabi. Pero hindi iyon ang nasa isip niya, kundi ang mga gamit niya at ang natirang pera. Wala siyang damit na maisusuot bukas. Ang tanging mayroon lang sa kanya ngayon ay damit niyang suot. Alangan namang ito ang suotin niya bukas. Nasa kanya ang pera na pambayad sa paglilinis. Kaunti lang iyon kung iisipin at kailangan niya iyon tipirin, lalo pa at matagal pa ang sweldo at kakaltasan pa ang sweldo niya dahil sa cash advance niya. Pwede siyang tumuloy sa motel ngayong gabi, pero alam niya na ang gagastusin niya roon ay malaki rin ang maibabawas sa pera niya. Kailangan niya rin bumili ng bagong damit. Kung kukuha naman siya ng bagong apartment, kailangan niya ng pera na pang-advance at deposit. Kailangan niya ng mahihiraman, at alam niya na hindi siya papahiramin ulit ng nanay niya lalo pa at umaasa rin ito sa padala niya. Huwag na lang kaya akong magmotel. Sayang din yun. Anya pa at napatingin sa daan. Hindi na lang ako matutulog. Kaya ko pa naman magpuyat hanggang bukas, sa office na lang din ako makikiligo. At bukas ko na iisipin ang mga bagay-bagay. Sabi niya iyon sa kanyang isipan para kumalma siya. Pero kahit na iniisip niya na magiging maayos lang ang lahat ay alam niyang hindi iyon ganon kadali. Nagring ang kanyang cellphone. Mabuti na lang at nakapag-charge siya sa tindahan dito sa malapit. Muling tumunog ang cellphone niya. Tinignan niya kung sino iyon at nakita na tawag iyon mula sa kanyang nanay. Hindi niya iyon sinagot dahil alam niya ang sasabihin nito. Ilang saglit lang ay nakita niya na nag-text ito at tama nga siya dahil nanghihingi na nga ito ng padala. Napasapo na lamang si Hestia sa kanyang mukha at hindi na naman napigilan ang pag-iyak. Hindi alam ang gagawin. Pakiramdam niya ay nag-iisa siya. Pakiramdam niya ay wala siyang malalapitan sa sandaling sobrang kailangan niya ng tulong. Muling nagring ang kanyang cellphone at sinagot niya iyon nang hindi tinitingnan kung sino ang tumatawag dahil alam niya rin naman na ang nanay niya iyon. Sa sandaling iyon ay napahagulgol na siyang sumagot. Nay Nay please wag ngayon. Pwede po ba munang huwag muna akong magpadala? Sobrang hirap lang po talaga ngayon. Nasunog yung apartment ko, Nay. Lahat po ng gamit ko nandoon. Wala po akong masuot. Wala po akong matuluyan ngayong gabi. Wala po akong malapitan. Nasaan ka? Napahinto si Hestia dahil hindi iyon ang boses ng nanay niya. Agad niyang pinunasan ang luha niya. Boss Raven. Pabaling-baling ng pwesto pahiga si Raven sa kanyang kama, pero hindi talaga siya makatulog. Tanging nasa isipan niya ay kung bakit ang kanyang sekretarya ang naglinis dito sa kanyang bahay, taliwas sa kanyang inuutos na kumuha ito ng maglilinis. Aminado siya na bumilib siya sa paraan ng paglilinis nito. Malinis at walang alikabok kang makikita sa kanyang bahay. Mas maayos iyon kung ikukumpara sa linis ng mga professional house cleaners na kinukuha niya. Subalit hindi pa rin iyon ang iniutos niya. Hindi nito sinabi sa kanya ang dahilan kung bakit siya ang gumawa ng bagay na iyon imbis na itinulog na lang nito ang maghapon. Kung ano man ang dahilan niya, wala akong pakialam doon. Ang importante ay malinis na ang bahay ko na natapos na ang pinapagawa ko. Umiling siya. Pero dapat sinabi niya sa akin. Hindi iyon ang pinapatrabaho ko sa kanya. Kaya tama lang nakausapin ko siya at tanungin. Sekretarya ko siya, dapat hindi siya naglilihim. At lalong-lalo na hindi niya nilalabag ang iniutos ko sa kanya. Pwede naman niyang sabihin sa akin kung nangangailangan siya ng pera kaya siya na ang naglinis, hindi yung hindi ko alam na siya ang maglilinis pala. Nagtatalo ang kanyang isipan, sinasabi niya sa kanyang sarili na dapat palagpasin niya na lang iyon, lalo pa at natatakot siya na mawalan ng sekretarya. Ngunit, dapat sinabi pa rin ito sa kanya.
Ang akala niya siguro ay hindi ko malalaman. Malamang ay hindi nito alam na may mga CCTV camera sa loob ng bahay niya para maglakas loob ito na siya na ang gumawa ng trabaho ng iba na hindi naman niya pinapagawa sa kanya. Kaya imbis na matulog na ay kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang numero ni Hestia. Laking gulat niya nang hindi man lang umabot ng 2 ring ay sumagot na agad ito. Ngunit mas nagulat pa siya dahil sa mga sinabi nito. Doon niya napagtanto na umiiyak ito at nangangailangan ng tulong. Parang piniga ang kanyang puso, kaya nang marinig niya ang salita na wala itong malalapitan ay agad siyang nagsalita at binanggit ang pangalan nito. Hestia, aniya at tumayo upang magsuot ng damit at bumaba. At sa sandali na mapagtanto niya ng kanyang sekretarya na siya ang kausap at hindi ang inaakala nitong nanay, ay nasa sasakyan na si Raven at palabas na ng kanyang gate. Boss Raven. Nasaan ka? Tanong ni Raven at nang hindi ito sumagot, marahil ay dahil sa tinding pagkagulat at muli niya itong tinanong. FK. Tell me, where you are? Nasa. Nasa kalsada po, natatarantang sagot nito, kaya napailing siya. Mukhang hindi pa rin makapaniwala si Hestia na siya ang kausap, kaya imbis na bulyawan ito ay nagtanong ulit siya, mahinahon na sa sandaling ito. Saang kalsada iyan? I'm going to pick you up. Narinig niya ang katahimikan sa kabilang linya. Hestia. Are you still there? Sa Broadway Street po. Few blocks away po sa company, mahinang sagot ni Hestia. Okay, got it, hintayin mo ako, susunduin kita yan, anya at ibinaba ang tawag. Sunod ay agad na hinanap ni Raven sa kanyang city map api ang street na sinasabi nito. Habang nagda-drive siya ay iniisip niya ang kalagayan ni Hestia. Ang bilis ng mga sinabi nito sa kanya, ngunit narinig niya ang salitang nasunugan ito. Kaya naman ay hindi siya nag-atubili na puntahan ito ngayon. It took 30 minutes before mag-notify ang AP na nasa street na siya. Dahil sa nangyaring sunog ay sirado ang mismong entrance ng kalsada, kaya kinailangan niya pang umikot upang makapasok. Pagkarating niya ay kinuha niya ang kanyang cellphone at sinubukan na tawagan si Hestia. Ngunit bago pa man niya matawagan ito ay nahagip sa kanyang paningin ang isang babae na nakaupo sa gilid ng kalsada, nakayuko at hindi gumagalaw. Parang si Hestia iyon, lalo pa at naalala niya ang damit na suot nito kanina. Tumigil siya sa tapat nito, ibinaba ang bintana ng kanyang sasakyan. Hestia, tawag niya ng pansin sa babae. Dahan-dahan na inangat ng babae ang ulo nito upang tignan siya. At tama nga ang kanyang kutob dahil si Hestia iyon. Namumugto ang mata at halatang halata na parang pinagsakluban ito ng langit at lupa. Boss Raven, naiiyak pa na sabi nito sa kanya. Napabuntong hininga si Raven, get in, utos niya sa sekretarya. Pero, sir. Kita naman niya na bumakas ang hiya sa mukha nito, ngunit sa sandaling ito alam niyang kailangan nito ng tulong. Sasakay ka o bababa ako, tapos bubuhatin kita pasakay rito, anya pa. Naisip niya na kung magpupumilit si Hestia na tanggihan siya ay wala siyang magagawa kundi sa pilitan itong isama sa kanya. Hindi naman kaya ng loob niya na iwan sa ganitong kalagayan ang sekretarya. Ano, anya pa at tumayo si Hestia. Bumukas ang pintuan sa passenger seat at doon naupo si Hestia. Tumaas naman ang kilay ni Raven dahil sa likod ito umupo. Bakit ka nandyan? Ano ako, driver mo? Sorry, sir, natatarantang sabi nito pagkatapos ay bumaba ulit ng sasakyan at sa shotgun seat na upo. Tahimik si Hestia nang makaupo siya sa harapan, ganoon pa man ay hindi niya mapigilan ang kanyang luha sa pagbagsak. Hinayaan lang siya ni Raven at inabot ang tissue sa gilid at ibinigay kay Hestia. Pasensya na, boss. Sorry, umiiyak na naman ako, pasensya na talaga, papalitan ko na lang po ang tissue mo. Sabi pa nito, kaya napabuntong hininga siya. Hestia, alam ko pinagsabihan kita na ayoko nang umiiyak, pero nasunugan ka kaya naiintindihan kita. Saka tissue lang iyan, wag mo nang isipin yan. Salamat, boss, sabi pa ni Hestia pagkatapos ay pinunasan ang kanyang luha. Looks like you don't have place to stay. I hope you don't mind kung sa bahay ko ikaw dadalhin, napatingin si Raven sa kanyang relong pambisig. Anong oras na rin? You need rest. I need you tomorrow, anya pa.
Tumango si Hestia at hindi na nagsalita, hindi na siya nag-inarte at sumama na lang sa kanyang boss dahil sa mga sandaling ito ay tanging ang kanyang boss na lamang ang makakatulong sa kanya. Nahihiya ako. Sa totoo lang ay wala na akong maimumukha pa kay Boss Raven. At tatanawin kong isang malaking utang na loob ang pagtulong niya sa akin ngayon. Hindi ko inaasahan ito, na bigla siyang tatawag at susulpot sa harapan ko para sagipin ako sa sandaling kailangan ko ng tulong. Lalo pa at alam kong nasa Shanghai siya ngayon kasama ang boyfriend niya. Hindi ko alam kung bakit napaaga ang balik niya, pero kung hindi, ay hindi ko alam ang aking gagawin kung hindi dumating si Boss Raven. Gulong-gulo ang isipan ko kanina, pero napawi ang mga iniisip ko sa sandali na sumama ako sa kanya. Naramdaman kong ligtas ako sa gabing ito. Napakabait sa akin ni Boss Raven. At paulit-ulit kong ipapasalamat iyon. Pasado 1:00 na ng umaga nang makarating sila ng bahay ng kanyang boss. Hindi ito nagtanong at agad na dinala siya sa guest room ng bahay nito. Nahihiya siya dahil hindi lang siya papatulugin sa bahay na ito dahil pinahiram din siya ni Raven ng isang pares ng pajama na gagamitin niya. Nakapag-shower na siya at labis na preskuhan. Ang tanging suot niya lang ngayon ay ang pajama. Wala siyang suot na underwear dahil nilabahan niya iyon upang may susuotin siya bukas. Yung damit naman niya ay itinabi na lang niya muna, bukas na lang siya gagawa ng paraan upang may suotin siya papasok sa opisina. Ngayon ay nakaupo na siya sa kama at pilit na nagpapaantok. Ngunit hindi niya magawa yon kahit pa na ang kama na hinihigaan niya ngayon ay ang pinakakomportabling kama na nahigaan niya. Na ang suot niya ngayon ay ang pinakamalambot na pares ng pajama na nasuot niya. Iginala niya ang kanyang tingin sa napakagandang silid na hindi niya akalain ay magiging silid niya ngayong gabi. Naisip niya na, pagkatapos kaya ng gabing ito ay saan siya tutuloy? Nahihiya siya na manatili rito hanggang bukas, lalo pa at kalabisan na iyon. Kaya kailangan niya na makagawa ng paraan upang makahanap ng kanyang matitirhan. Isa pa, nakakahiya naman na rito ako makikitulog. Kahit ba naman na bakla si boss at walang mali siya ang pagstay ko rito. Nakakahiya pa rin naman sa boyfriend niya. At baka mamaya may makaalam pa, machismis pa ako. Anya pa sa kanya pagkatapos ay napasapo sa kanyang tiyan dahil naramdaman niya ang pagkalam noon. Matulog ka na nga, Hestia. Makikitulog ka na nga, makikikain ka pa, anya pagkatapos ay nahiga na at nagtalakbong, nang biglang may kumatok sa pinto. Agad siyang napabangon at napatingin sa may pintuan. Hestia, are you still awake? Boses iyon ng Boss Raven niya, sa isip niya ay hindi pa rin pala ito tulog. Marahil ay hindi ito makatulog dahil may ibang tao sa pamamahay nito. Yes, boss, anya at bumukas ng bahagya ang pintuan. Nakita niya ang gwapong mukha nito. At nakita niya na ang Boss Raven lang naman ay may dalang plastic bag ng pagkain. Pakiramdam niya ay mas lalong kumalam ang kanyang sikmura dahil sa amoy noon. Walang emosyon na lumapit ito sa kanya at ibinaba ang plastic ng pagkain. Kumain ka na, sambit pa nito. Bago na upo sa may sofa malapit sa kama niya. Boss, pasensya na sa abala ko. Nakakahiya, sana po hindi ka na nag-abala na bumili ng pagkain ko, anya, habang nakatingin sa pagkain. Hindi ako nag-abala. May naligaw na delivery, cancel order daw, nakakaawa yung delivery man kaya binili ko na lang. Kainin mo na yan kesa lumamig, blangkong sabi ulit nito. Napatingin siya sa pagkain at lumapit sa kanyang boss. Nakakahiya naman kung sa kama siya kakain. Binuksan niya ang paper bowl at nilasap ang masarap na amoy ng rice bowl na binili nito. Boss, kain po, aya niya sa kanyang boss. Kumain na ako. Ngumiti siya at sinimulan ng kumain. Sa sobrang sarap at sobrang gutom niya ay halos maubos niya agad ang rice bowl. Sunod ay kinain niya ang dumplings at chocopie na kasama nung pagkain. Napatigil lang siya sa pagkain nang mapansin ang kanyang boss na nakatingin sa kanya. Ang awkward ng pagitan nila, ngunit sa kanyang isipan ay pagkakataon na ito upang pasalamatan ang kanyang boss. Boss Raven, salamat po ulit sa pagsundo sa akin at pagpapatuloy sa akin dito sa bahay mo. Pangako bukas po ay maghahanap na ako agad ng malilipatan, anya at tumango lang si Raven. Wala kang gamit na nasalba, tanong ni Raven sa kanya.
Umiling si Hestia bago napakagat sa Chocopie na hawak niya. Wala boss. Tanging naiwan po sa akin ay yung dala ko po ngayong araw. Lahat po ng mga damit, gamit, sapatos pati nga ultimo underwear wala po ako. Kaya salamat po sa pagpapatuloy sa akin dito at pagpapahiram nitong pajama mo, anya pa sa kanyang boss. Tumango lang ulit si Raven, walang ka-emosyon-emosyon ang mukha nito. Tumayo ito at sunod itong napatingin sa kanyang relo. It's 2 after mong kumain magpahinga ka na. We still have time to rest, we'll talk tomorrow. Tumayo rin si Hestia at tumango, opo, Boss Raven, anya at nginisyan ito. Salamat po ulit, boss. Nang makalabas si Raven ay muli siyang napangiti. Hindi lang dahil sa kabaitan ng kanyang boss at nagdala pa ng pagkain. Kundi dahil din sa itsura nitong nakapajama. Na kung titignan ay akala mo ay naka-couple pajamas sila. Parehas kasi ng klase, magkaiba nga lang ng kulay. Kay Raven ay color red, sa kanya ay color blue. Napaisip tuloy siya kung pajama ni Sir Glenn ang suot niya ngayon. Ganoon pa man ay nakay Boss Raven lang ang kanyang isipan. Ang cute nitong tignan habang nakapajama, malayong malayo sa Boss Raven na laging nagatuksedo sa office at laging nakagel ang buhok. Muling napatingin si Hestia sa pagkain na dinala nito, naligaw daw ang delivery, nandito yung resibo, may pangalan niya pa. Haay, sir, ang cute mo. Kung hindi lang tayo talo, kikiligin ako sa'yo.